Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 day devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang ugat ng pag-aaway? And meron po itong concept na distortion of roles. After the fall, the God-ordained roles of man and woman were fundamentally distorted as direct result of sin. This distortion leads to conflict, broken relationship, and power struggle in marriage and society. Instead of servant leadership and loving submission, sin introduced domination, passivity, and rebellion into human relationship. The struggle between men and women is not part of God's original design, but a consequence of the fall. Ngayon naman po, makikita natin ito sa Genesis chapter 3 verse 16. I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but shall rule over you. Sinabi niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Ngayon naman, share ko yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan natin sa teaching na ibinigay po ni Pastor Russell. First teaching, sin distorts God's design for men to lead with love and women for women to submit in trust. So, dahil po sa kasalanan na nagawa natin, ginawa ng Panginoon na yung lalaki is maglilid siya sa maraming tao, ganun din sa mga babae. And yung mga babae naman, ang role nila sa mundo is mag-submit tayo sa ating mga partner or sa mga lalaki with full of love and trust. Sa second teaching naman, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggle for control. So, yung mga pag-aaway po, nagkakaroon po siya ng result sa mga magugulong bagay, and iisipin mo na lang dun is yung sa sarili mo, tsaka yung mga may hirapan kayong control yung mga pag-aaway ninyo. Ngayon naman sa third teaching, Christ redeemed and restored biblical rules, calling people to fulfill their roles under His Lordship. So, yung mga nasa Biblia po is niredeem yun ng ating Panginoon sa Bible para yung mga tao is ma-fulfill nila yung mga rules sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ngayon naman, proceed tayo sa application. First application, fight for a Christ-centered and good honoring relationship. So, ipaglaban natin palagi sa Panginoon yung sa relationship natin, yung pagiging self-centered natin sa ating Panginoon. Dapat siya yung palaging nauuna sa pagkikipagrelasyon natin, and lagi natin siya i-honor sa ating mga relationship, diba? Hindi yung tayo lang. Sa second application, address the roots of the problem through lens of the Bible. So, yung mga ugat ng pag-aaway natin, solusyonan natin siya sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng ating Panginoon, upang sa ganun, mas lalo pa natin siyang mapaganda or maayos. Sa third application, submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. Ngayon, magsubmit tayo sa Panginoon, ipagdasal natin na siya yung manguna at mag-alaga sa pamilya na mayroon tayo at sa marriage na mayroon tayo. Ngayon naman, proceed na tayo sa discussion. What conflicts are you experiencing right now? How can Lordship of Christ help heal relationship and strengthen marriage today? For me, hindi naman po kasi ako kasal, and wala naman po akong problema about sa ganyan. Ang conflict po siguro na
kinakaharap ko ngayon is nagkakaroon ako ng problem sa aking health and sobrang mahirap po yun. And pinagdadasal ko sa Panginoon na bigyan niya pa ako ng lakas upang malagpasan yun. Hintayin lang po for today's discussion. Thank you for watching.